Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kabilang sa sabihin nating hindi masyadong napapansin ng karamihan na actually ay isa sa mga pundasyon ng katuruan ng Islam ay yung pagkakawang gawa, yung tinatawag na voluntarism, volunteering. Ito actually ay kabilang sa trademark ng sino man na sumusunod sa pananampalatayang Islam. Kapag ka Muslim ka, trademark mo na ito. Kasi pangunahing katuruan sa Islam ay yung gagawa ka ng isang bagay, wala kang ibang ninanais na kapalit nito, liban na lamang ang kalaguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano? At ito ay mapapansin natin at makikita natin sa kasaysayan, mababasa natin sa banal na Quran at sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayunpaman, bakit hindi siya napapansin ng karamihan? So, sasagutin natin ang katanungan na yan, insyaallah ta'ala. Walang kahit na anong relihiyon o kaya nasyon na kung saan ang pag-uutos ng pagkakawang gawa ay binibigyan ng importansya kaysa sa relihiyong Islam. Makikita natin yan, katulad ng binanggit natin, nakikita natin yan sa lahat ng basihan sa Islam. Nasa Quran, nasa Sunnah, nasa gawain ng propeta, nasa gawain ng mga sahaba o mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang na dito ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 34 verse 39, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. At kung anuman yung bagay na ibinigay ninyo na kabutihan, tunay na ito ay papalitan ng Panginoon. Tunay na ito ay papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na siya ang pinakamapagbigay. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Walang kabutihan mula sa kanilang mga salita, liban na lamang sa mga tao na nag-uutos ng pagbibigayan, pag-uutos ng pag-aayos sa mga taong nagkakaroon ng hidwaan, aw islahim bainan nas, wa may yaf'al dhalik ibtigaa magdatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sino man yung gagawa nito ng pagbibigayan at yung pag-aayusin mo yung dalawang grupo na mayroong hidwaan at wala kang ibang ninanais na kabutihan liban na lamang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan kanya ng malaking gantimpala. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga katibayan ng Islam ay nag-uutos ng pagkakawang gawa, ng voluntarism. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. At yung mga tunay na mananampalataya, sila ay nagpapakain. Ang dahilan kung bakit sila nagpapakain, dahil sa pagmamahal nila sa Panginoon. Sa mga mahihirap, sa mga orphan, sa mga walang magulang, at sa mga tao na sabihin natin naging captive sa digmaan. Kahit na sabihin mong captive sa digmaan nung unang panahon kasi laging mayroong digmaan, hindi sila minamaltrato sa Islam, bagkos sila ay binibigyan ng maayos na pagkain. Hindi sila tinatanggalan ng dignidad. Ganito kamakatao ang pananampalatayang Islam. Sinabi mo ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. At kayo ay magtulungan sa paggawa ng kabutihan at sa pagkatakot sa Panginoon. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. At huwag kayong magtulungan sa paggawa ng kasalanan at karahasan. Wattaqullah, katakutan ninyo ang Panginoon. Tunay na ang Panginoon ay matinding magparusa. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. At gumawa kayo ng maraming kabutihan. Gumawa kayo ng kabutihan upang kayo ay tagumpay. Mula naman sa sunnah, mula naman sa kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakakamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung maraming nadudulot na kabutihan sa kanyang kapwa-tao. Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Yung pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga mananampalataya ay yung pinakamaraming nadudulot na kabutihan sa mga tao, hindi lamang sa mga Muslim, sa mga tao, sa pangkalahatan. Ang pinakakamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung tao na nagpapasok ng kasayahan sa puso ng kanyang kapwa, o kaya nagtatanggal ng kalungkutan, o kaya nagbabayad ng kanyang mga utang. May kilala ka na kapatiran na nangangailangan ng tulong para mawala yung kanyang utang kasi yung iba hinaharas, for example,
yan ay kabilang sa mga gawain na minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya ikaw ay nagpapakain ng gutom. At ang tunay na kamahal-mahal para sa akin ay yung pagtulong mo sa iyong kapatid na Muslim. So, kabilang lamang ito sa mga katibayan mula sa banal na Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng importansya at kahalagahan ng pagkakawang gawa sa pananampalatayang Islam. At yung tungkol naman sa katibayan na ang voluntarismo ay makikita sa kasaysayan, lahat po halos ng mga gawain nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at panahon ng mga khalifa, yung mga caliph, ito yung mga naging leader pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad nila Abu Bakar, Umar at ni Uthman at ni Ali radiyallahu anhum. Lahat halos ng mga gawain ay voluntary at sabihin na natin kawang gawa. Hindi yan sa pilitan ng kapanahunan nila. At ginagawa nila ito nang walang ibang hinihinging kapalit liban sa kaluguran ng Panginoon. At mababasa nyo yan sa Islamic history at saka sa biography. Yung aspeto ng pagkakawang gawa sa Islam ay mayroong napakalalim na ugat na hindi na mawawala sa Islam. Pero ito ngayon ang tanong. Bakit napakadaming mga charity, social, and relief organizations na affiliated sa mga Muslim at sa Islam? Bakit ang karamihan dito hindi napapansin ng mga tao? Ang kasagutan po dyan ay dahil po, bagamat inuutos sa Islam ang pagtutulungan at pagbibigayan at pagkakawang gawa, inuutos din po sa Islam yung pagtulong ng walang hinihiling na kapalit. Pag sinabi natin walang hinihiling na kapalit, kahit kasikatan po, hindi ini-encourage sa Islam. Kapag tumulong ka, tutulong ka ng patago. Meron isang hadith, pag tumulong ka, ibigay ng kanan mo, hindi alam ng kaliwa mo. So, para kang anonymous pagka tumutulong ka. Ito yung ini-encourage sa Islam. Para mapatunayan mo na yung ginagawa mo, hindi para sa kasikatan, hindi para may makuha kang kayamanan o kung anuman, dapat nagagawin mo ito ng patago. Sa pamamagitan nito, ano ang mangyayari? Papatunayan mo na ang ginagawa mo alang-alang sa Panginoon at hindi alang-alang sa papuri ng mga tao. At the same time, mananatili yung dignidad ng mga taong iyong tinutulungan. So ano nga ba ang mga kabutihan na maidudulot ng pagkakawang gawa at pagtutulungan sa pananaw ng Islam? So number 1, sa pananaw ng Islam, lahat ng gawain na kabutihan ay hindi katanggap-tanggap, liban na lamang kung mayroon kang mabuting intensyon. Sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Lahat ng gawain ay naaayon sa intensyon ng tao. So, kabilang sa kabutihan ng paggawa ng kawang gawa, pagbibigayan, pagtutulungan. Kapag gumawa ka ng kabutihan na wala kang hinihiling na kapalit at ang nais mo lamang ay ang kaluguran ng Panginoon, hanggat mayroong nakikinabang ng mga tao, ito ay maisusulat sa iyong talaan ng mga mabuting gawain at ikaw ay gagantimpalaan ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. So ikabilang yan sa kabutihan na maidudulot ng pagkakawang gawa at pagtutulungan, yung tinatawag na voluntarism. Kabilang sa mga kabutihan na ma-benefit na mapupulot mo sa voluntarism ay marami kang makikilala ng mga bagong kaibigan, mga bagong kasamahan na kung saan parehas kayo ng intensyon, parehas kayo ng mga goals, parehas kayo ng vision. So isa yan. Kapag ka na-involve ka sa mga voluntary organizations, makikita mo yung mga tao na parehas kayo ng mga interest. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannada. Ibig sabihin, yung mga kaluluwa ay tinutulungan nila yung kanilang kapwa na kaparehas nila. So yung people, sabihin natin parang sa English, birds of the same feathers flock together. So ganun din ang pananaw ng Islam. Kapag lagi kang nagva-volunteer, makikita mo yung mga tao din doon na nagva-volunteer, parehas kayo at maaari kayong makabuo ng samahan at pagkakaibigan na mananatili hanggang sa pangmatagalan. So sa pamamagitan din ng pag-iengganyo ng voluntarism, yung pagtuturo ng voluntarism sa ating pamilya at pagsasabuhay natin ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay, matuturuan natin yung ating mga anak na ma-develop yung kanilang mabuting pag-uugali, yung pagiging mabait, yung pagiging mapagbigay,
At ito ay tunay na kanilang mapapakinabangan kapag sila ay nakarating na sa edad ng adulthood. Kabilang din sa kabutihan na mapupulot natin, makukuha natin sa pagiging sabihin natin pagsasagawa ng kawanggawa ay yung improvement sa ating interaction skills. Mas magiging maluwag para sa atin, magiging magaan para sa atin yung pakikitungo at pakikipag-usap sa iba't ibang uri ng tao. Kasi once you volunteer, you will meet a lot of people. At kapag nakamit ka ng iba't ibang tao, minsan mapapansin mo, yung isang approach hindi applicable doon sa isang approach. So mag-a-adjust ka, and this will really improve your interaction and social skills. To say the least. Kabilang sa kabutihan na makukuha ng bawat isa kapag ka ikaw ay nagvo-volunteer, yung sabihin nating contentment and happiness and peace within ourselves. Yung pagiging kontento, yung pagiging masaya, maligaya, at payapa sa ating sarili. Napakapayapa na ikaw ay matutulog at masasabi mo sa sarili mo, gumawa ako ng kabutihan at wala akong hiningi na kapalit. At ganito ang magiging resulta nito. Hindi lang sa ating mga sarili, because ito ay sasalin sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung ang voluntarism na ma-develop natin sa bawat isa, sa bawat Muslim na nakatira sa ating komunidad, matatanggal yung anumang misconception at saka misunderstanding na meron sa isang grupo. Sipin mo, kung ang mga Muslim, sila ay mayroong organization na kung saan volunteer sila. Sabihin natin simpleng voluntarism lang, maglinis lang every Jum'ah o maglinis every Sunday. At tatanungin sila, anong kapalit nito? Wala po kaming hinihiling na kapalit. Magbabago yung konsepto at saka yung pagtingin ng mga tao. Hindi ba napakaganda? Kung sakaling ikaw ang maging dahilan para magbago yung pananaw ng mga tao sa pananampalatayang Islam sa mga Muslim. Kasi misunderstood talaga ang Islam. Dahil karamihan ng mga tao, hindi nila inaral ang Islam. And action speaks louder than words. Kahit ano sabihin mo na ang Islam ay matulungin, ang mga Muslim matulungin, kung hindi nila yan makita, paano sila maniniwala? So tayo ay nananawagan sa ating mga brothers at saka sisters natin, nananawagan tayo sa lahat ng mayroong kakayanan na baguhin kung ano man yung pwede nating baguhin sa ating mga sarili. Bakit hindi natin subukan na gumawa tayo ng isang bagay na magiging dahilan para magbago ang pananaw ng mga tao sa pananampalatayang Islam, para magbago ang pananaw ng mga tao sa mga kamuslim. Establish natin yung voluntarism sa mga jama'a natin, sa pamilya natin, sa ating mga sarili. Nananawagan tayo sa bawat isa, sa aking sarili, sa aking pamilya, na patuloy tayong gumawa ng kabutihan, ipalaganap natin yung pagbibigayan, yung pagtutulungan, yung kawanggawa. Mapapayo ko sa bawat isa, sa bawat komunidad na meron tayo. Mag-start tayo ng foundation, start tayo ng mga organizations na kung saan tutulong sa mga orphans, sa mga ulila, o kaya mag-start tayo ng organization ng mga emergency response or volunteer organizations tuwing mayroong mga trahedya or mayroong disaster response. Nanawagan tayo sa lahat ng mga komunidad na Muslim na linisin yung dumi sa ating mga komunidad. Hindi lamang yung mga basura, literal na basura, linisin natin at the same time, ay linisin natin yung mga krimen at yung mga masasamang elemento na nasa ating komunidad na naglalayon na masira ang kapayapaan. So, again, hanggang dito na lamang na meron kayo na po ulit na kabutihan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa merong mga katanungan, mag-iwan lamang kayo ng message o kaya mag-comment kayo sa ating page. Sumainyo ang kapayapaan.